Hindi lahat ng kliyente ay blessing. Minsan, warning sign sila. Ayaw mag-down payment. Ang daming demands. Pero 1.5 ang budget. Hindi na nga nare-respeto yung oras mo. I-expect mo pa ba nare-respetuhin yung gawa mo? Mas okay mawalan ng client kaysa mawalan ng respeto sa sarili mong trabaho. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 3-6... Welcome back to the 365. Okay. So today Martians, pag-usapan natin ang dapat pag-usapan. Paano mo nga ba malalaman kung hindi worth it ang isang client? Kasi minsan binibigyan mo pa ng chance. Minsan kasi clinging on to desperation para lang may masabing client. Tapos at the end of the project, malulungkot ka, madidismaya ka, magkakabad experience ka lang. Well, ngayon, sasagipin na kita. Dahil una sa lahat, pinanood mo tong episode na to. Pangalawa, you put your faith in Marco Mars because you want to learn and you want to be safe and you want to be the best version of yourself because that is the goal of the 365. You do it every day, you commit because you want to be the best version of yourself. Okay, let's talk about part 1. Red flags to watch. First things first, hindi marunong magbigay ng clear instructions yung client. That's a big red flag, bro. Definitely a big red flag. Kasi hindi nila alam yung gusto nila. Naranasan ko na to. Very delicate. Kasi pag ginawa mo yung hindi nila gusto, ang lalabas niyan, ikaw pa yung tanga. Ang lalabas niyan, ikaw pa yung tanga. Ang lalabas niyan, wala kang alam, incompetent ka. Kasi hindi mo nagawa yung nasa vision nila. Yun, red flag yan. Dapat umpisa pa lang pag-usapan nyo kung ano yung gusto nila, kung ano yung instructions nila, para ma-designate maigi yung trabaho, para malinaw kung ano yung gusto. Kasi minsan, hindi naman minsanan, madalas, ang vision ni client at ang vision mo ay magkaiba. Kumbaga sa drawing, yung vision nila, ito, isang blank na canvas, may Crayola, dinrawing lang ng bahay, 2 tao. Pero yung vision mo, mala paintist. Yung vision mo, may bundok, may puno. Alam mo yun, ganun siya. Magkaiba kayo ng vision. May mga client naman na akala mo, sobrang ganda ng vision nila. Pag na-execute mo, pocha ang pangit, baduy, ang alat. Hay, mapapabuntong hininga ka na lang. Kaya dapat, sa umpisa pa lang, linawin nyo na kung ano nga ba talaga ang gusto nila. Magpakita ka ng pegs, punta ka sa Pinterest, mag-search ka ng pegs, send mo sa kanila. Pag di nila nagustuhan, ano po yung gusto nyo? May gusto po ba kayong video na gayahin? Incorporate natin yung brand nyo dito sa video na to. Gayahin natin siya. Simple as that. But that is a red flag kapag hindi nila alam yung gusto nila at wala silang instructions. Good luck ka dun. Second, walang down payment pero demanding. Ang dami nilang gusto. Ang baba na nga ng presyo mo, 1.5 na nga lang yung budget. Ayaw pa mag-down ng kalahati. 750 na nga lang ida-down, hindi pa magawa. Tapos ang dami pang gusto mangyari. Red flag yan. Third, gusto nila magmadali pero walang sense of schedule. Ano ibig sabihin nito? Gusto nila agad-agad. Gano'n namin kabilis makukuha yan? Kaya ano rin guys, ito gusto ko sana kayo, kapag nagde-deliver kayo ng output, you should be, dapat ang delivery nyo 7 business days lang. Alam nyo kung bakit? Kasi oras nyo din. As much as you can, pag uwi mo, dapat tapos na yung edit within 48 hours. Dapat ganun kakabilis. Kasi kung tutulad ka sa ibang mga tao na 30 days, 2 months na ang dahilan na natatambakan, that's no reason. Hindi. Dapat sa umpisa pa lang, negotiation pa lang, linawin mo na di-deliver ko to. I will try my best to deliver it within 7 days or if best case within 48 hours. Honestly, ganun ako mag-deliver. Hindi ko pinapatagal yung project ng 1 month. Kasi nakakaburi yun. Imagine mo yung time na i-google mo. Kasi you're paid only on the day of the job but you're not paid pag uwi mo. You have to understand that and you have to, dapat gawin nyo na yung part ng system nyo. Chapter 2, Emotional Manipulation Tactics. Marami pong ganyang kliyente. Mayroong paawa effect, mayroong backstory effect, mayroong mga trahedya na nangyari. Pero alam ba nila yung trahedya mo? Alam ba nila yung pinagdadaanan mo ngayon? Alam ba nila na pag umuwi ka, nadidismaya ka sa sarili mo kung may pag-asa ka pa ba sa ginagawa mong yan? Kung para sa'yo pa rin ba ang videography? Diba? But one of the examples of these emotional tactics is one, bibigyan kita ng maraming project. Big break mo to. Pero walang bayad. Diba? Free. Ang dami niyan. Ang dami ko nang narinig na ganyan. Ang dami naging uto-uto ng ganyan. And honestly, I've been there over and over, trying to be positive, trying to, alam mo yun, think of the best things that happened na lang. And experience is the best teacher. Learn from my experience na hindi lahat ng pangako ay totoo. 99% of the time. Number 2, kaibigan mo naman ako eh. Friends naman tayo, di ba? Pero full package yung hinihingi. Ginagamitan ka ng tropa card. Iingatan nyo yung sarili nyo. Nagagamit kayo basta-basta. Kahit minsan yung akala nyo close nyo, alam nyo yun, ginagamit lang din kayo. Pero you will know it in your heart kapag genuine yung taong humihingi ng tulong mo. Believe me, I've been through a lot of hurts, a lot of pain. I've mistrusted a lot of people. Pero right now, I'm at that point where alam ko kung sino yung totoo, alam ko kung sino yung sumusuporta, para kitang inaayusan. Anak,
Anak, kasi nalalaglag yung microphone. Wait lang nandun ako sa point na yun, Martians, na wait nga, inaayos ko yung mic. Ano ba? Panira ng moment. Nandun ako sa part ng buhay ko na ang dami nang nawalan tao dahil nagkagamitan na, ganun, nagkaaway na. I wish I could bring it all back and make it right. Alam mo yun, may times kasi na akala mo totoo yung ibang tao sa'yo. Pero sooner or later, marirealize mo na parang ikaw lang din pala yung ginamit at the end. Or, well, I don't mean to bring the house down. But, okay, sa ngayon ito lang din yung masasabi ko sa inyo. Kahit ka mag-anak mo, hindi mo basta-basta pwedeng magpagamit ka. Kung magkikaling ka sa emotion, at the end of the day, paano yung pagod mo? Paano ikaw? Paano yung shutter actuation ng camera mo? Paano yung editing software mo? Sino magbabayad niyan? Paano yung bills mo? Kung laging puso ang pinapairal mo, good luck. Hindi worth it yan. Ako nagsasabi sa inyo. Third chapter. How do you protect yourself? How? Number 1 is contracts and written agreements. No need to explain. Alam niyo na kung ano yan. Super simple. Though, ito yung mga dapat nyo keep in mind sa contract nyo. Dapat meron kayong liability clause dyan. Like, sino lang yung may dapat pwedeng magbigay ng opinion. There should only be at least 2 people na magbibigay ng opinion sa project na yan. Minsan kasi yung project nagiging... It all goes down to shit. Kapag ang dami nagbibigay ng opinion, magugulat ka. Akala mo yung client yung kausap mo. Pero 3 tao yung nagbibigay ng opinion sa isang project. Walang mangyari. Ilagay mo sa contract mo, merong at least 2 tao lang ang pwede magbigay ng opinion sa project na yan at walang iba. Ikaw at yung client lang. Or yung client at kung sino man. And also, dapat ilagay nyo na ang duration ng project na to for editing should only be 30 days. If lumagpas na ng 30 days, may bayad na ang bawat araw na mag-edit ka regardless kung ilang oras mo siyang gagalawin yung project. Yun. Tandaan nyo yun. Number 2, down payment before commitment. Yun yung mga protect yourself, di ba? Down payment before commitment. 50% down payment. Ito yung payment methods ko. 50% down payment, 35% on the day ng shoot, 15% after deliverables. Bakit? On my end, kasi may crew ako, so basically they all get paid on the same day of the shoot. And lastly, yung 15% na yun, sa'yo na yun. Kumbaga, it's either emergency fund mo yun, or sa'yo na yun, or alam mo yun, may kailangan kang gastusin para sa project. Ganun. And then, that way, everybody goes home paid. Ito take note nyo importante yan. And lastly, to protect yourself from this, para malaman nyo kung worth it ba ang client or hindi, you should trust your gut. Tama yan. Pag naramdaman nyo kahit slight doubt na parang, uy, parang may mali totoo yan. Hindi ka, yung instinct mo, hindi yan instinct of doubt na ng overthinking mo. Science yan, yung gut mo. Ganyan, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka. Alam mo kapag may mali, alam mo kapag may planong mangyaring masama or alam mong hindi worth it, wag na, iwasan mo na. Yun lang naman, di ba? Napakasimple lang. Bottom line is, hindi ka nawalan ng client, nakaiwas ka lang sa gulo. Always remember, Martians, know your worth. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And I'll see you guys tomorrow. Ang lupit, no? Tuloy-tuloy yung content natin. And, learnings lang. Nothing but learnings muna tayo para sa inyo. Kasi I want you guys to be geared towards becoming a professional than a pushover, than a joke, than a laughing stock. You should be someone so strong in the industry. You should be a brand. You should be a rock star, bro. Pero, yun nga, I mean, kaya niyan. Basta, alam niya, umpisa pa lang, alam niya na pag hindi worth it. So, kita-kits tayo bukas. Peace out.